Hello dear listeners! Si Miss CJ po ito. Pasensya na kayo, medyo ngongo tayo ngayong araw na ito pero hindi ako mapipigilan nito na maghatid ng panibagong kwentong may kilig at ligalig. Sa mga new subscribers, welcome to Miss CJ Stories, ang channel na naghahatid ng mga kwento ng pag-ibig na sasamahan kayo. San man kayo sa mundo, anuman ang ginagawa nyo. Kaya't like and subscribe para updated kayo sa mga new uploads. Mas marami pa kaming kwentong nakaimbak para sa inyo. Leave your name and location sa mga comments para magkakilalahan tayo at baka ma-shoutout ko rin kayo sa susunod na upload. Pasok na mga suki! Huwag kalimutan ng headset, earphones, earbuds, at dun sa mga matatapang, edi sige, speaker. Tara na, samahan niyo na ako, simulan na natin ang bagong kwento natin sa araw na ito. Simple lang naman ang buhay ni Hillary noon. Ngunit bigla na lang yung nagbago nang makilala niya si Melvin, ang lalaki na aksidenteng naligaw sa ilog kung saan siya naglalaba at naliligo. Hindi lubos akalain ng dalaga na ang pagtatagpo nilang yon ay magiging dahilan upang magkaroon ng mainit na sandali sa pagitan nilang dalawa. Sa kabila ng kanilang pinagsaluhan, kinailangan pa rin ni Melvin na umalis at umuwi sa kanila. Pinanghawakan naman ni Hillary ang pangako nitong babalikan siya. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ikagugulat na lang niya ang dala nitong katotohanan sa pagbabalik nito. Matatanggap kaya ni Hillary ang katotohanang dala ni Melvin? Sa paghaharap nila, hanggang saan nga ba ang kayang gawin ng pusong nagmamahal? Gayong ang pagmamahala nila ang nagiging dahilan para bumagsak ang isa sa kanila. Malalagpasan kaya ni na Hillary at Melvin ang hamong kanilang haharapin sa pagsisimula ng kanilang relasyon? O tuluyan kaya silang masisira at magkakahiwalay? Dear listeners, ang kwentong ito ay pinamagatang Init sa Agos ng Ilog. A story written by Papa P. Ano-ano nga ba ang mga bagay na maaring maging dahilan upang magdalawang isip tayong ipaglaban ang nararamdaman natin para sa isang tao? Tahimik at masayang buhay ni Hillary, ngunit ang lahat ng yon ay magbabago nang hindi man lang niya inaasahan. Isang bagay rin ang kanyang matutuklasan na mas lalo pang magpapagulo sa kanyang buhay. Matagal ka pa ba, Hillary? Oo, maliligo rin kasi ako rito sa ilog eh. Gusto mo bang sumama, Gemma? Ganun ba? Eh di sana sinabihan mo ko para nakapagdala man lang ako ng pamalit ko. Ay, nawala rin kasi sa isip ko, sorry. Nakaugalian na ni na Hillary ang maglabas sa ilog na ito dahil malapit lang naman ito sa kanilang bahay. Isa pa sa ganitong paraan niya nagagawang ikalma ang kanyang isip, kaya naman naglalaan talaga siya ng oras para rito. May kagandahan din ng paligid at nagkalat ang malalaking bato sa kung saan. Banayad ang agos ng tubig na nanggagaling sa bukal. Ang mabuti pa mauna na ako dahil baka hinahanap na ako ni nanay. Tapos na rin naman ako maglaba eh. Biglang paalam ni Gemma. Sige, tatapusin ko lang din naman to tapos maliligo na rin ako agad. Hoy, bilisan mo dumidilim na eh. Oo, huwag kang mag-alala. O siya, sige na, maiwan na kita rito. Pinanood pa ni Hillary ang kaibigan niyang mag-ayos sa mga gamit nito bago ito naglakad paalis. At nang tuluyan na itong makalayo ay saka pa lamang ibinalik ng dalaga ang atensyon niya sa paglalaba. Kahit mag-isa lang siya ay baliwala sa kanya dahil naman nasanay na rin siya rito. Nang matapos naman siya sa kanyang nilalabhan ay agad rin siyang naligo sa ilog na tanging manipis at mahabang sando lang ang suot. Medyo madilim na ang paligid kaya naman hindi alintana para kay Hillary ang kanyang pananamit. Lingid sa kanyang kaalaman, isang lalaki palang unti-unting tinatahak ang daan palapit sa ilog at sa hindi inaasahang pagkakataon, nadulas ito sa malaking bato na tinatapakan nito, dahilan para dire-diretso itong mahulog sa ilog. Sino ka? Ano ginagawa mo rito? Gulat at tarantana, bulalas ni Hillary. Bakit nandito ka? Naninilip ka, no? Maya-maya lang ay umahon na ang lalaki na nahulog sa ilog. Teka lang naman, miss. Wala akong alam sa sinasabi mo, ha? Sinungaling! Manyakis ka, no? Kanina ka pa siguro nanonood. Ha? Ano naman ang papanoorin ko? Kararating ko lang dito sa ilog na to.
Huwag ka nang magsinungaling. Totoo nga sinasabi ko. Kinusot-kusot pa ng lalaki ang kanyang mata at nang makakita ng maayos ay dun pa lang niya tuluyang napagmasdan ang katawan at kasuotan ng dalaga. Sunod-sunod siyang napalunok pagkatapos ay mabilis siyang nakaramdam ng init ng katawan. Anong tinitingin-tingin mo ha? Sinasabi ko na nga ba manyakis ka eh. Biglang singhal ni Hillary. Hindi ako manyakis no. Bagyang tumayo ang dalaga habang pilit na tinatakpan ng parte ng kanyang katawan. Tumalikod ka. Diyan ka lang ha. Huwag kang lalapit sa akin, naiintindihan mo? Wala naman akong gagawin masama sa'yo. Hindi ko nga alam na may tao rito eh. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Sumunod na lang ang lalaki sa utos ng dalaga. Dahan-dahan naman na umahon si Hillary at lumapit sa mga nilabhan niya pagkatapos ay sakadali-daling nagsuot ng damit. Ang tingin niya ay nakatuon sa lalaki na hindi niya maipagkakailang may kakaibang dating at nag-uumapaw ang kagwapuhan. O okay ka na ba? Pwede na rin ba akong umahon? Nag-aalinlangan na tanong ng lalaki. Sige, pero siguraduhin mo hindi ka lalapit sa akin ha. Kinuha ng dalaga ang malaking kahoy malapit sa kanya. Naku, tatamaan ka talaga sa akin kapag sinubukan mong lumapit sa akin. Okay, hindi kita lalapitan, miss. Pinanood ni Hillary ang bawat kilos ng lalaki nang bigla na lang itong matumba ulit sa ilog. Napaigtad pa siya sa gulat at saglit na napatulala dahil hindi niya malaman kung ano ang gagawin niya. Nang mapagtanto niyang nahihirapan itong makabangon, ay doon na siya nagdesisyon na lapitan ito para tulungan. Ano bang nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Ang sakit ng paa ko. Hindi ko maihakbang. Teka, sandali. Tutulungan kita. Hindi na itago ng lalaki ang kanyang pagkagulat. Bakit? Bakit mo ako tutulungan? Hindi ba parang kanina lang takot na takot ka sa akin? Wala ka namang kalaban-laban dahil may diferensya yung paa mo eh. Kung may gagawin ka masama sa akin, kayang-kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Wala nga kasi akong gagawing masama sa'yo. Sige, sinabi mo eh. Oh, ako nga pala si Melvin. Biglang pakilala ng lalaki. Hillary. Ang ganda ng pangalan mo. Kasing ganda mo. Gusto mo bang pabayaan na lang kita rito sa ilog? Biglang singhal ng dalaga. Nagsasabi lang ako ng totoo eh. Nagagalit ka naman agad. Hindi ko kailangan ng pambobola mo, okay? Bilisan mo na lang dahil kailangan ko na rin umuwi, no? At kahit nahihirapan ay inalalayan ni Hillary ang lalaki hanggang sa makaahon sa ilog. Doon nila nakita na dumudugo ang paa ni Melvin, kaya naman napilitan ng dalaga na linisin at talian ito ng tela para bahagyang mapigilan ang pagdudugo. Salamat. Sinserong sambit ng binata. Huwag ka magpasalamat sa akin. Tinulungan mo ako, kaya nagpapasalamat ako sa'yo. Ano ba kasi ang ginagawa mo rito? Hindi ko rin na alam eh. Naligaw ata ako habang naghahanap kami kanina ng pwesto kung saan maaari magtanim ng mga puno. Wala ka bang mga kasama? Nagkakalayo-layo nga kami kanina eh. Paano ka uwi sa inyo? Alam mo ba kung nasang lugar ka ngayon? Umiling si Melvin. Maya-maya lang ay kinuha niya ang cellphone niya sa kanyang bulsa. Ay, baka nasira na rin ang cellphone ko. Ang mabuti pa, magpalipas ka na lang muna ng gabi dun sa bahay namin. Sigurado ka ba? Alangan namang pabayaan kita rito. Hindi naman ganun kasama ang ugali ko, no? Salamat ah. Maraming salamat, Hillary. Hindi rin malaman ng dalaga kung ano nga bang pumasok sa isip niya at naisipan niyang patuloyin sa bahay niya si Melvin. Pilit niyang binaliwala ang mga agam-agam niyang yon, lalo pat hindi rin naman talaga niya maatim na pabayaan na lang ito sa ilog sa kabila ng sugat nito sa paa. Isang araw lang na natili sa bahay ni Hillary ang binata bago ito muling nakalakad ng maayos. Sa loob ng saglit na panahon na yon, ay nakapagpalagayan na ng loob ang dalawa at naging komportable sa isa't isa. Bago magpaalam para umalis, napagdesisyonan pa muna ng binata na maligo sa ilog, na siya namang naabutan ni Hillary nang magpunta siya rito. Ay, sorry! Hindi ko alam nandito ka pala. Gulat na sambit ng dalaga habang mariing na napakpikit. Ay, sorry! Hindi ko alam nandito ka pala. Gulat na sambit ng dalaga habang mariing nakapikit. Ayos lang, hindi naman ako nakahubad oh. Ay, kahit na ano. Gusto mo ba? Samahan mo ako maligo rito? Mabilis na napadilat ng mga mata si Hillary. Ha?
Anong sinabi mo? Kung gusto mo ka akong samahan ako maligo rito. At bakit ganyan ang reaksyon mo? Wala naman sigurong masama sa naging tanong ko ah. Kasi, ano? Sige na, please. Paalis na rin naman ako eh. Pangdagdag lang sa alaala na kasama ka. Sige. At kahit nag-aalinlangan ay lumbusong si Hillary sa ilog at bahagyang lumapit sa pwesto ng binata. Halos magkarambola na ang dibdib niya dahil sa mabilis na tibok ng kanyang puso. May mga pagkakataon pa nga na hindi niya magawang pigilin ang sarili na hindi mapatingin sa matipunong katawan ni Melvin. Kahit kasi naka-t-shirt ito, hapit na hapit naman. Kaya bakat na bakat ang muscles nito sa katawan. May problema ba? Bakit mo ko tinititigan? Biglang tanong ng binata na siyang ikinagulat ni Hillary. Ha? Ano? Wala. Walang problema. Ang akala ko ba, komportable na tayo sa isa't isa. Bakit parang natataranta ka pa rin kapag nakausap mo ko? Hindi naman sa ganun. Ano lang. Hindi lang ako sanay ng ganito. Na maligo sa ilog? Hindi ako sanay din na maligo rito na may kasamang lalaki. Ganun ba? Bigla na lang nilapitan ni Melvin ang dalaga. Bakit naman? Dahil ba sa katawan ko? Hindi, no? Anong pakailam ko dyan sa katawan mo, no? Oo nga, matipuno yung katawan mo. Tapos, putok na putok yung mga muscle mo. Pero wala naman akong pakailam dyan. Natawa ang binata. Ang dami mong nasabi parang ang tagal mong pinagmasdan tong katawan ko Ano bang sinasabi mo? Huwag kang assuming, Melvin. Bigla na lang hinawakan ang isang kamay ni Hillary. Gusto mo ba tong hawakan? Ha? Ang alin? Imbis na sumagot ay iginaya ni Melvin ang kamay ng dalaga palapit sa dibdib niya. Sunod-sunod na napalunok si Hillary nang maramdaman niya kung gaano katigas yun. Maya-maya lang ay kusa na lang ibinaba ang kamay niya papunta sa abs nito. Hindi maipaliwanag na init ang bumalot sa katawan ng dalaga ng mga sandaling yun. Para bang unti-unti siyang nawawala sa katinuan. At bago makapagpigil sa sarili, si Hillary ay inangkin ni Melvin ang kanyang matamis na labi. Sa una ay natulala pa siya, pero hindi nagtagal ay tumutugon na rin siya sa halik ng binata. Parang nawala ang lamig na nararamdaman niya dahil sa tubig ng ilog, bagkus ay kakaibang init ang pumalit sa kanilang mga katawan. Nakarating sa isang malaking bato ang dalawa at medyo mababa na rin ang tubig sa parting ito, dahilan para tumambad ang hubad nilang katawan. Hinalikan ng binata ang liig ni Hillary, pababa sa kanyang mayamang dibdib. Tanging pagpikit at pag-ungol ang nagawa ng dalaga habang ang mga kamay niya ay nakasabunot sa buhok ni Melvin. Sabihin mo lang kung titigil ako, Hillary. Sabihin mo na agad habang nagagawa ko pang pigilin ang sarili ko. Sige lang, ituloy mo lang. Huwag kang huminto, Melvin. Angkinin mo ako. Matapos yung sabihin ng dalaga ay hindi na siya nagsayang ng oras at muling ipinagpatuloy ang ginagawa niya. Mabuti na lang at nabalot na rin ng dilim ang paligid kung kaya baliwala na sa kanilang dalawa kahit pa nasa ilog sila. Nabalot ng impit na ungol at daing ang paligid habang mas lalong lumalalim ang mainit na sandali sa pagitan ni Hillary at Melvin. At nang marating nila ang rurok ng kaligayahan ay pareho na silang hinihingal at nakalupaypay sa malaking batong pinupwestuhan nila. Pangako, Hillary, babalikan kita. Kailangan ko lang umuwi sa amin dahil may tungkulin akong hindi ko maaaring talikuran. Seryosong sambit ni Melvin habang nakatitig siya sa kalangitan. Maghihintay ako. Ihintayin ko ang pagbabalik mo. Sisiguraduhin ko na magiging akin ka kapag nakabalik na ako at gagawin ko ang lahat para maging masaya ka sa piling ko. Niyakap ni Hillary ang binata at sa kamarahang hinaplos ang matigas nitong dibdib. Masaya na akong makasama ka, okay? Hindi ko kailangan ng kahit na ano. Ikaw lang, sapat na. Napangiti si Melvin sa kahinalakan ng noo ng dalaga. Nang gabing yun ay umusbong ang kakaiba at hindi inaasahang pagmamahalan sa pagitan nilang dalawa. Masyadong mabilis ang mga pangyayari pero pareho nilang alam na wala silang magagawa para mapigilan ang bugso ng kanilang mga damdamin. Ilang araw ang lumipas matapos umalis si Melvin, ngunit nakatatak pa rin sa isip ni Hillary ang mainit na sandaling pinagsaluhan nila, pati na rin ang mga pangakong binitawan ng binata.
Madalas ay tulala lang ang dalaga habang iniisip ang pagdating ng araw na magbabalik ang lalaking nagpatibok sa puso niya. Sa kabila nun, naging abala naman si Hillary sa kanyang maliit na tindahan para maitaguyod ang kanyang araw-araw na pangangailangan. Hoy, Hillary, para ka namang baliw na nakatulala dyan. Sita ni Gemma, ang kanyang kaibigan. Ano ba talaga nangyayari sa'yo ha? Daig mo pa yung sinasapian eh. Ilang araw ka nang ganyan, te. Wala. May iniisip lang ako, ano ka ba? Sus! Hindi mo ako maluloko ha? Ano nga kasi yun? Wala nga kasi. Ayos lang ako, okay? Napangiwi ang babae at saka inirapan ang kanyang kaibigan. Asikasuhin mo na yung mga paninda mo dahil maya-maya lang magdadatingan na yung mga mamimili mo. Nakatulala ka pa talaga ha? Oo na. Ito na nga, di ba? Inabala na lang ni Hillary ang kanyang sarili na mag-ayos ng mga paninda niyang gulay. Sa mga nakalipas na araw ay madalas naglalakbay ang kanyang isip. Aminado siyang namimiss na niya si Melvin at nasasabik na siyang makita itong muli, ngunit sa kasamaang palad ay hindi naman niya mawari kung kailan sila ulit magkikita. Mabilis na lumipas ang mga oras at hindi napansin ng dalagang pagdagsa ng mga mamimili sa kanilang tindahan. Nagsimula na ring umugong ang kaliwat kanang sigawan ng iba-iba pang mga tindera sa palengke. Maya-maya lang ay biglang nagtumpukan ng ibang mga tao sa bandang entrance na para bang meron silang pinagkakaguluhan doon. Anong meron doon, Gemma? Kunot noong tanong ni Hillary. Hindi mo ba alam? May bibisita rito sa palengke at naglilibot. Bibisita? Sino naman? At saka, bakit dito sa palengke? Napailing ang babae at saka lumapit sa kanyang kaibigan. Ay, wala ka talagang kaalam-alam sa mga nangyayari ngayon sa paligid mo, no? Kampanya na ulit, di ba? Kaya maraming mga kandidato ang bibisita dito para makakuha ng boto mula sa taong bayan. Ano namang mapapala natin sa pagbisita nila, di ba? Abo, para makilala natin kung sino-sino yung mga kandidato at para malaman naman natin kung dapat ba talaga silang iboto. Napangiwi si Hillary. Bibili lang ng mga boto ang mga yan at syempre, magpapabayad naman yung ibang mga botante. Aba kahit na, magagamit pa rin naman natin to at magkakaroon tayo ng ideya kung sino ang dapat nating iboto. Isa pa naririnig ko rin kasi nagwapo at hot daw yung tumatakbong mayor. Ang galing mo talaga pagdating sa mga ganyang usapan, no? Huwag ka na nga magpanggap, Hillary. Matagal na tayong magkaibigan at sabay lang tayong nangarap at nagpantasya ng mga gwapong lalaki, no? Ay naku, ewan ko sa'yo, ang dami mong sinasabi. Napatigil ang pag-uusap ng magkaibigan nang biglang lumakas ang tilian ng mga kababaihan sa palengke. Maya-maya unti-unti nang lumapit sa pwesto ni na Hillary ang kumpulan ng mga tao. Pinigilan pa ng dalaga ang kanyang sarili na makiusyoso ngunit nabigo siya. At halos mapanganga na lang siya nang makita niyang lalaking pinagkakaguluhan ng mga mamimili. Hello, pwede ko bang bilhin ng pechay mo? Nakangiti at malambing na tanong ng lalaki. Ha? Ano yun? Pabili ako kako ng pechay mo. Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo rito? Paano? Mas lalong lumawak ang ngiti ng lalaki. Di ba sinabi ko naman sa'yo na babalikan kita? Pero bakit ganito? Sila. Tinuro-turo pa ni Hillary ang mga taong nagkukumpulan sa paligid nila. Bakit pinagkakaguluhan ka nila? Sino ka ba talaga? Mabilis na umugo ang mga bulungan ng mga taong nasa paligid at karamihan sa kanila ay nagtataka sa pag-uusap na ginagawa ni na Hillary. Binaliwala lang yun ng dalaga dahil ang atensyon niya ay nakatuon lang sa lalaking araw-araw niyang hinihintay. Pero ngayon ay nakatayo na sa kanyang harapan. Melvin. Nandito na ako, Hillary. Pasensya ka na kung natagalan ng pagbabalik ko, ha. Napakamot sa batok ang binata. Ako pa rin bang hinihintay mo? Siyempre naman, no. Wala naman ako ibang hihintayin, eh. Nandito na ako, okay? Namiss mo ba ako? Sobra. Malawak ang naging pagngiti ng dalaga bago siya halos patakbong lumabas ng tindahan niya papunta kay Melvin at saka yumakap dito ng mahigpit. Marami ang naintriga dahil sa ginawa ni Hillary na nakadagdag pa sa pagtataka nila. Sa kabila nun, walang pakialam ang dalawa kahit maraming tao ang nakakakita sa kanila. Nagpatuloy lang sila at nagyayakapan. Ninanamnam ang init ng katawan ng bawat isa. Teka, sandali. Anong ibig sabihin nito, Hillary? Kilala mo siya? Hindi makapaniwalang bulalas ni Gemma na halos mapanganga na dahil sa matinding gulat. Paano? Tsaka kailan pa? Bakit hindi mo malang nasabi sa akin yan?
Sorry, Gemma. Hindi ko nasabi sa'yo. May relasyon kayo nung sikat na hot at gwapong mayor? Mayor? Bumitaw ang dalaga sa pagkakayakap niya kay Melvin. Ikaw? Ang mayor namin? Oo. Bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad? Bigla na lang hinila ni Gemma ang kanyang kaibigan palayo sa binata. Bakit hindi mo kilalang mayor natin, te? Hindi ko naman kasi siya nakikita. At isa pa wala naman akong pakialam sa politika na yun, di ba? Siya yung sinasabi ko sa'yo, yung gwapong kandidato. Hillary, naiintindihan mo bang sinasabi ko? Siya yung hot at gwapo na tinutukoy ko. Oo nga, oo. Naiintindihan ko. Hinawakan ni Gemma ang magkabilang balikat ng dalaga. Bakit ganyan lang ang reaksyon mo? Hindi ba dapat magdiwang ka dahil nakabingwit ka na ng gwapo at hot na lalaki na noon pa natin pinapantasya? Itiko mo nga yung bibig mo. Pwede ba kalimutan mo na yung tungkol dyan at huwag na huwag mo nang ulitin banggitin yun ng pantasya-pantasya na yan. Lumayo si Hillary mula sa kanyang kaibigan at saka lumapit kay Melvin. Pagpasensyahan mo na ang kaibigan ko ha. Wala kasi talagang preno ang bibig niyan eh. Di ayos lang. Ano pa talaga yung pinunta mo rito? Ang pechay mo. Nanlaki ang mga mata ng dalaga kasabay ng pagsinghap ng mga taong nasa paligid nila. Nilingon niya ang mga babaeng nasa gilid. At doon niya napagtanto na masama't matalim ang tingin ng mga ito sa kanya. Napangiwi na lang si Hillary sa kanya binaliwala ang mga ito. Ano bang pinagsasasabi mo, ha? Natawa naman si Melvin. Parte kasi ng kampanya namin ng paglilibot sa lugar na nasasakupan namin. Ginamit ko lang ding pagkakataon to para mapuntahan kita at muli kitang makausap. Teka lang. Ang dami kasing chismosa dito eh. Naiinis ako. Gusto mo ba sa ibang lugar na lang tayo mag-usap? Mas mabuti pa nga. Baka masundot ko ng kutsilyo ang mga mata ng mga babaeng nakasunod sa iyo eh. Huwag mo na lang silang pansinin, okay? Tatapusin ko lang tong ginagawa namin paglilibot pagkatapos babalikan kita rito ha, para sunduin. Sige. Hintayin mo ako ha. Nahintay nga kita nang walang kasiguraduhan kung babalik eh. Siyempre naman hihintayin kita ngayon. Okay, that's good. Yumakap pa si Melvin sa dalaga at hinalikan ng noon nito bago ito naglakad paalis. Parang baliw namang nakangiti si Hillary habang pinapanood ang pag-alis ng binata. Maya-maya lang ay binalingan siya ng tingin ng mga babaeng nakatitig sa kanya at saka siya inismida ng mga ito bago siya bumalik sa loob ng tindahan. Inulan naman ng katanungan si Hillary mula sa kanyang kaibigan at umabot hanggang hapon ang pag-uusap nilang dalawa. Isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi niya ito agad sinabi kay Gemma. Nang sumapit na ang gabi at nagligpit na rin sila ng kanilang mga paninda, ay sakto naman na dumating ang binata para sunduin si Hillary. Aba, sakto ata ang dating ko ah. Pauwi na kayo? Nakangiting tanong ni Melvin habang dire-diretsyong naglakad palapit sa dalaga. Hindi pa naman. Hihintayin pa sana kita rito eh. Ah, ganun ba? Tara na. Nilingon ni Hillary ang kanyang kaibigan. Gemma, mauna na kami ha. Ikaw nang bahala rito. Oo na. Siguraduhin mo lang na may baon kang kwento pag uwi mo ha. Napailing na lang ang dalaga ngunit agad rin siyang napalitan ng pagkagulat nang biglang hawakan ni Melvin ang kamay niya. Ngumiti na lang ito sa kanya bago na unang maglakad at wala naman siyang nagawa kundi ang sumunod rito. Halos humabol ng tingin ang mga nadadaanan nilang dalawa palabas ng palengke, lalo na ang mga kababaihan. Hindi tuloy mapigilan ni Hillary ang mapangisi sa tuwing nakikita niya ang inggit sa mukha ng mga babae. Meron ka bang gustong puntahan? Biglang tanong ni Melvin nang makasakay na sila sa kotse nito. Kahit saan na lang siguro. Ikaw nang bahala. Wala rin naman kasi ako masyadong alam na magandang lugar dito eh. Oh, I see. Sige. Ako nang bahala sa'yo. Nagsimula na nga magmaneho ang binata habang naging tahimik naman sa biyahe si Hillary. Hindi pa rin kasi nawawala ang ngiti sa kanyang mga labi dahil sa labis na tuwa na nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Hindi pa rin kasi siya makapaniwala na bumalik na si Melvin at magkasama na sila ulit. Oh, bakit nakangiti ka dyan? Anong iniisip mo? Nag-uusis ang tanong ng binata. Masaya lang ako dahil nandito ka na. Namiss mo ba ako? Oo naman. Di mabuti kung ganun kasi namiss din kita eh. Ang akala ko nga talaga hindi ka nababalik eh. Pero naghintay ka? Hinintay mo talaga ako? Nilingon ni Hillary ang binata. Oo, di ba yun ang sabi mo? Ibig sabihin ba niyan, mahal mo ako? Ha? Anong sinasabi mo? Mahal mo ako, kaya hinintay mo ako. Napaiwas ng tingin ng dalaga pagkatapos ay napakagat pa siya sa ibabang labi, bago na lang bumilis ang tibok ng kanyang puso.
Hindi na rin kasi pumasok sa isip niya ang bagay na yon sa mga nakalipas na araw. Tanging paghihintay lang ang nakatatak sa isip niya at hindi niya nagawang alamin sa sarili niya kung ano na ba talaga ang nararamdaman niya para kay Melvin. Mahal kita, Hillary. At hindi mo kailangan mangamba o mag-alinlangang aminin na mahal mo rin ako. Hindi naman sa ganon. Hindi lang din kasi ako sigurado kung ano ba talaga itong nararamdaman ko. Ano bang nararamdaman mo? Ewan ko. Basta nitong mga nakarang araw, hinahanap-hanap kita. Nasasabi ka kong makita, makasama, at mahawakan ka. O, so mahal mo nga ako. Siguro nga. Mahal na nga kita, Melvin. Napangiti ang binata at napahigpit ang pagkakahawak sa manibela. Nang mga sandaling yon ay nabalot ng kilig ang buo niyang katawan, na ngayon lang niya naranasan. Pareho ng tahimik ang dalawa dahil hindi pareho nilang inaasahan na magiging ganitong usapan nila. Mabuti na lang din at nakarating na sila sa pupuntahan nila kaya naman dali-daling bumaba ng kotse si Melvin. Teka, nasan tayo? Ang ganda naman dito. Gulat at namamanghang sambit ni Hillary. Ito yung bahay ko. Ano? Bahay mo to? Oo. Grabe, ang ganda. Mansyon na ata to eh. Natawa si Melvin. Ipanamana lang to sa akin ng mga magulang ko. Sa kanila talaga to, hindi sa akin. Ganun ba? Ang akala ko, ikaw ang nagpundar nito eh. Iisipin ko sanang ginamit mo yung pera ng taong bayan para mapagawa mo to. Hindi ako ganun, Hillary. Meron ako sariling business na nanggaling pa sa mga namayapa akong magulang. Pinasok ko lang ang mundo ng politika para matulungan ang bayan natin. Sorry, hindi naman sa hinuhusgahan kita. Huwag ka mag-alala, naiintindihan naman kita eh. Meron tayong kanya-kanyang tingin sa mga taong nasa politika at hindi kita masisisi doon. Katulad mo, nasaksihan ko ang kahayupan at kasamaan ng mga taong nakaupo sa pwesto nun. At yun ang naging dahilan para magkaroon ako ng lakas ng loob na pumasok sa mundong to. Dahil gusto ko baguhin ang madumi at mapanlokong sistema nila. Wala kang kailangang ipaliwanag sa akin, Melvin. Hindi man kita kilala bilang mayor namin, alam ko naman kung anong mga nagawa ng mayor sa bayan natin. Na ikaw lang pala. Ngumiti ang binata. Ang mabuti pa, iba na lang ang pag-usapan natin. Mabuti pa nga. Tara na sa loob. Sige. Hinawakan naman ni Melvin ang kamay ng dalaga bago sila naglakad papasok sa bahay niya. Malawak at malaki ang bahay ng binata. Kahit simple lang ang kagamitan at disenyo at dekorasyon, ay hindi maitatangging maganda pa rin ito na siyang dahilan para mamangha si Hillary. Maupo ka na muna. Magpapahanda lang ako ng hapunan. Saad ni Melvin. Nako, hindi na. Nakakaya naman. Kakain lang tayo rito. Anong nakakaya ron? Napanguso ang dalaga. Okay, sige. Kung ipipilit mo yung gusto mo, hayaan mong ako magluto. Deal. Nagulat si Hillary nang makita ang kakaibang saya sa mukha ng binata. Para bang pabor na pabor ang alok niya rito. Hindi na lang niya yun pinuna lalo pat nauna na rin naman itong maglakad papunta dun sa kusina. At halos mapanganga na lang ang dalaga nang makita niya ang itsura ng kusina sa bahay ni Melvin. Kompleto sa mga kagamitan at kasangkapan na ngayon niya lang nakita. O yan, gamitin mo lahat ng kailangan mo, okay? Huwag ka mahihiya dahil hindi magtatagal dito ka na rin naman titira. Anong ibig sabihin nun? Kapag naging mag-asawa na tayo. At paano ka naman nakakasiguradong magiging mag-asawa tayo, Aber? Dahil pakakasalan kita. Lumapit si Melvin sa dalaga habang nakaukit ang isang nakakalokong ngisi sa kanyang labi. Sa ayaw o sa gusto mo. Sira ka talaga. Seryoso ako, Hillary. Oo na. Doon ka na muna para makapagsimula na ako magluto. Natawa na lang ang binata, ngunit sumunod rin naman ito sa utos niya. Hindi na rin naman nagsayang ng oras si Hillary dahil agad siyang nagsimula sa pagluluto. Ito ang unang beses na magluluto siya para sa isang lalaki kaya naman naisipan niyang gawin itong espesyal. Kompleto rin naman ang mga kailangan niya rito kaya hindi na siya mahihirapan. Walang ibang nagawa si Melvin kundi panoorin ng dalaga habang nagluluto. Bawat kilos nito ay tinututukan niya at hindi niya mapigilang mapangiti. Maya-maya lang hindi niya na mapigilan ng sarili at tumayo, lumapit kay Hillary para hapitin ang bewang nito. Melvin, anong ginagawa mo? Gulat na bulalas ng dalaga. Hindi ko mapigilan ang sarili kong panoorin ka.
Para akong nahihipnotismo para lapitan ka eh. You're driving me crazy. Alam mo ba kung anong tawag dyan? Hindi. Ano? Ibig sabihin lang yan, baliw na baliw ka sa akin. Napahagalpak ng tawa si Melvin na siyang naging dahilan para mapabitaw sa pagkakahawak sa bewang ng dalaga. Napataas naman ang isang kilay ni Hillary nang harapin niya ito. Maya-maya lang ay tumigil na sa pagtawang binata saka ito mulong lumapit sa dalaga. Parang gano'n na nga. Baliw na nga ata ako sa'yo. Sus, huwag mo na akong binubola, Mayor. Huwag mo nga akong tawagin ganyan. Bakit naman? Ayaw mo? Ayoko. Maring na umiling ang binata. Ayokong isipin mong mayor ako, kaya nandito ka sa tabi ko. Ano bang sinasabi mo? Wala akong pakialam kahit na ano o sino ka pa. Wala nga akong kaalam-alam tungkol sa'yo nung unang magkita tayo di ba? Pero ano, pinanghawakan ko pa rin ang pangako mo na babalik ka. Alam ko. Sinabi ko lang to dahil ayokong makaapekto sa relasyon nating dalawa ang pagiging mayor ko. Hinaplos ni Hillary ang pisngi ng binata at saka diretsong tinitigan ito. Mananatili ako sa tabi mo. Kahit ano o sino ka pa. Kung yan ang buhay na meron ka, edi sasamahan kita. Tatanggapin ko ang lahat. Melvin, gano'n na siguro kita kamahal. Mahal na mahal din kita. Hinalikan ng binata ang noon ni Hillary, pababa sa labi nito. Napapikit na lang ang dalaga nang maramdaman niya ang matamis at mainit na labi ni Melvin. Sa una, malumanay at puno ng pag-iingat ang paghahalikan nilang dalawa. Ngunit mabilis din yung naging mapusok at malalim. Namalaya na lang ng dalawa na unti-unti na nilang hinuhubaran ng isa't isa. Ngunit bago pa nila maituloy ang binabalak nila, ay bigla na lang sumipol ang kumukulong niluluto ni Hillary. Sorry nawala sa isip ko nagluluto ka nga pala. Natatawang sambit ni Melvin. Kapag hindi talaga naging masarap tong niluluto ko, ay ikaw talagang sisisihin ko. Kakainin ko naman kahit ano pang ihain mo sa akin. Che, lumayo-layo ka nga muna sa akin ha, inaabala mo yung ginagawa ko. Tatawa-tawa na naglakad pabalik sa pwesto niya kanina ang binata habang muli namang itinuon ni Hillary ang atensyon niya sa niluluto. Nang matapos ay agad na kumain ng dalawa. Napuno ng kwentuhan, kulitan, tawanan ang gabi nilang yon. Hindi na nga nila napansin ang paglipas ng oras, kaya naman wala nang ibang nagawa ang dalaga kundi ang magpalipas ng gabi sa bahay ni Melvin. Mabilis na lumipas ang mga araw at kalat na sa kanilang bayan ang tungkol sa ugnayan ni na Hillary at Melvin. Dahil gwapo, mayaman at sikat, maraming kababaihan ang nagkakandara pa para mapansin ni Melvin. Ang mga babaeng ito rin ang unang-unang nagalit nang malaman nila ang tungkol kay Hillary. Hillary! Hillary, nabalitaan mo na ba? Humahangos na bulalas ni Gemma habang papalapit sa kanyang kaibigan. Ang alin ba? Alam mo ba yung survey bago ang eleksyon, yung nalalaman kung sino yung tipo ng mga botante? Oo, ano meron doon? Lumabas kasi yung resulta, bagsak si Mayor Melvin. Napatayo ang dalaga sa kanyang kinaupuan. Ha? Paano nangyari yun? Bakit? Hindi ko rin alam, te. Alam naman nating lahat na maganda at maayos ang pamamalakad niya rito, di ba? Nagtataka talaga ako kung bakit bigla na lang siyang inaiwan ng mga tao. Hindi kaya sinasabotahe siya? Posible, pero hindi naman natin alam kung sino ang maaring gumawa nun, di ba? Kung ganun, kailangan ko makausap si Melvin. Lalabas pa lang sana si Hillary sa tindahan. Bigla na lang may humarang ng mga kababaihan sa daanan niya. Kunot noon niyang tiningnan isa-isa ang mga ito at namukaan niyang eto mga babaeng nakasunod rin kay Melvin nung araw na bumisita ito rito sa palengke. Pwede ba? Huwag kayong humarang sa daan. Inis na angil ni Hillary. Pwede ba? Tigilan mo na rin si Yorme? Sino ka ba ha? At bakit kailangan ko makinig sa utos mo? Hindi ka nababagay sa kanya. Naiintindihan mo? Sinisira mo lang ang pangalan niya. Mas lalo namang hindi kayo nababagay sa kanya. Ang papangit kayo ng mga ugali nyo. Whatever. Hoy! Trina! Tigilin mo tong kaibigan ko! Sita ni Gemma sa babae. Kilala mo tong mga to, Gemma? Tumango si Gemma. Oo, mga aliporis yan ang kabilang barangay na may gusto kay Mayor Melvin. O ano naman sa'yo ngayon kung gusto namin siya? Gusto niya ba kayo? O kahit isa sa inyo? Abat! Matapang ka palang babae ka? Alam niyo wala akong oras para sa inyo Okay? Hindi ko alam kung anong problema niyo, pero wag niyo akong idadamay. Wala akong pakialam kung gusto niyo si Melvin o patay na patay kayo sa kanya.
Sa'kin siya at wala kayong magagawa ron. Binangga ni Hillary ang mga babaeng nakaharang sa harap niya at saka siya nagmadaling umalis. Habang tinatahak niya ang daan papunta sa kanyang bahay ay walang tigil na rin ang pagtawag niya kay Melvin. Ngunit hindi naman ito sumasagot. At mas lalo tuloy nakaramdam ng kaba ang dalaga dahil doon, kaya naman mas binilisan na lang niya ang kanyang pagtakbo. Hillary! Sandali! Malakas na sigaw ni Gemma na humahabol na pala sa kaibigan niya. Hintayin mo ako! Huwag kang umuwi sa bahay mo! Ha? Ano bang sinasabi mo? Narinig ko dun sa kabilang pwesto. May mga tao daw sa bahay mo. Mga tao? Bakit? Anong ginagawa nila ron? Ikaw ang sinisisi nila kung bakit matatalo sa eleksyon si Mayor Melvin. Ha? Ano naman ang kinalaman ko doon? Hindi ko rin alam. Alam mo naman yung ibang tao ngayon, di ba? Makikita ng mga utak. Napailing na lang si Hillary at saka napasapo sa kanyang noo. Anong gagawin ko? Hindi ko rin matawagan si Melvin. Bakit hindi mo siya puntahan sa bahay niya? Oo nga no. Sige. Yun na lang ang gagawin ko. Salamat, Gemma. Ha? Walang anuman, mag-iingat ka ha? Ikaw na munang bahala dun sa tindahan. Ha? Oo naman. Maaga akong magsasara at dadaanan ko rin ang bahay mo. Babalitaan na lang kita mamaya, ha? Sige. At halos magkarambola ang dibdib ni Hillary ng mga sandaling yon dahil sa sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Habang nasa biyahe siya papunta sa bahay ni Melvin ay mas lalong nanlalamig ang katawan niya. Hindi siya mapakali sa kinauupuan niya at gusto na lang niya makarating agad sa pupuntahan. Mula sa malayo ay natatanaw ng dalaga ang mga gwardya na nagbabantay sa gate ng bahay ni Melvin. Kahit nagtataka, lakas loob siyang lumapit doon nang makababa siya ng tricycle na sinakyan niya. Miss, sino ka? Bawal ka rito. Hindi tumatanggap ng bisita ang mayor. Sita ng lalaking gwardya sa dalaga. Ano po kasi ako po si Hillary. Kailangan ko pong makausap si Melvin. Hillary? Ikaw yung nililigawan ni mayor? Nanlaki ang mga mata ng dalaga dahil sa gulat. Kilala niyo po ako? Opo ma'am, sige po. Tuloy na po kayo. Pasensya na po kayo ha. Hindi ko po kayo nakilala sa mukha eh. Ayos lang po. Salamat po. Mabuti na lang po dumating kayo. Mukhang kailangan nga po kayo ni mayor ngayon. Ganun po ba? Mukhang seryoso nga bang problema na to? Sige po sir. Papasok na po ako ha. Arnold na lang po ma'am. Sige po. Pilit pang umiti ang dalaga bago siya tuluyang pumasok. Habang unti-unti siyang palapit sa bahay ni Melvin ay mas lalo siyang kinakain ng kaba. Sa kabila nun, pilit niyang pinatatatag ang loob niya dahil nangako siya sa binata na sasamahan niya ito kahit na ano paman ang harapin nito. Hillary? Gulat na bulalas ni Melvin nang makita niyang pagpasok ng dalaga. Anong ginagawa mo rito? Pinuntahan ka. Ayos ka lang ba? Nabalitaan ko nangyari. Ayos lang ako. Ano ka ba? Hindi mo kailangang mag-alala para sa akin. Iniisip nga kita eh. Ayos lang naman ako, no? Ikaw kasi ang sinisisi nila, Hillary. Galit tuloy sila sa'yo dahil sa akin. Naupo ang dalaga sa tabi ni Melvin at saka hinawakan ng kamay nito. Ano ka ba? Huwag mong sisihin ang sarili mo dahil wala ka namang kasalanan doon. Sila ang nagdesisyon na magalit sa akin. Pero hindi ka naman dapat madadamay rito eh. Kung hindi ka nagkaroon ng koneksyon sa akin. Pinili ko rin naman to, Melvin. Ginusto ko rin dahil mahal kita. At kung ano man tong problema na kinakaharap mo, sasamahan kita. Hindi ako aalis sa tabi mo. Okay? Salamat. Maraming salamat. Ngayon, sabihin mo sa akin kung ano ba talagang lagay ng kampanya mo at kung ano ang plano nyo hanggang sa eleksyon. Mas lalo pang naging seryoso ang pag-uusap ng dalawa habang isinasaad ni Melvin ang mga bagay tungkol sa kumakalat na balita tungkol sa kanila ngayon, pati na rin ang mga nakahanda nilang plano hanggang eleksyon. Sa tagal nilang nag-uusap, hindi na nila napansin ang paglipas ng oras at saka lang nila napagtantong hating gabi na nang pumasok sa loob ng bahay si Arnold. Kaya naman doon na lang ulit nagpalipas ng gabi si Hillary. Mabilis na lumipas ang mga araw at linggo. Nalalapit na ang araw ng eleksyon, ngunit mainit pa rin ang balita tungkol sa kanila ni Hillary at Melvin. Sa kabila nun, patuloy pa rin sa pangangampanyang binata at sa pagkakataong ito ay kasama na niya si Hillary. Ganito pala ginagawa niyo kapag bumibisita kayo sa mga lugar, Mayor? Hindi makapaniwalang bulalas ni Gemma. Ang akala ko, pumupunta lang talaga kayo pagkatapos makikipagkamayan lang kayo sa mga tao. Nako, hindi ah.
Nakasanayan na namin gawin to noon pa man. May eleksyon man o wala, meron kami talaga nakaschedule na pagbisita sa mga lugar kagaya nito. Ganito rin bang ginagawa ng ibang kandidato? Biglang tanong ni Hillary. Hindi ko alam eh. Hindi naman kami sumisilip sa plano ng iba ngayong kampanya. Masyado kasi kaming nakatuon sa sarili namin mga plano. Sa bagay, wala rin naman kasing maitutulong sa inyo kung sisilipin o pakikialaman niyo sila. Napatingin ang dalaga sa mga batang naglalaro malapit sa kanila. Baka sa mukha ng mga batang labis na tuwa na nararamdaman nila habang hawak-hawak ang mga laruang dala-dala nila Hillary. Hindi pa man pinapasok ni Melvin ang politika, malapit na talaga ang loob niya sa mga bata. Kaya naman kilalang kilala siya sa mga bahay ampunan sa kanilang bayan. Nang malaman ni Hillary ang tungkol doon, ay mas lalo siyang humanga sa binata at napaibig dito. Kamusta palang bahay ko, Gemma? Nasisilip mo pa ba? Biglang tanong ng dalaga sa kanyang kaibigan. Naku, oo, ganun pa rin naman. Buo pa kahit papano, pero maraming nagkalat na basura. May mga pintura pa yung pader. Malaki ata talaga ang galit sa'yo ng mga babaeng patay na patay dyan kay Mayor eh. Ako nang bahala sa kanila, Hillary. Magpapadala ko ng mga tao sa bahay mo para linisin at ayusin yon. Sige, salamat pala ha dahil pinatuloy mo muna ako sa bahay mo. Ano ka ba naman? Siyempre gagawin ko yun. Dahil alam kong hindi ka ligtas dun sa bahay mo. Bigla na lang inakbayan ni Gemma ang dalaga. Mabuti na lang talaga, nariyan ka Mayor Melvin. Kawawa talaga kapag naabutan ka ng mga babaeng yun. Ako na rin ang gagawa para tumigil sila. Hindi na tama ang ginagawa nila, ha? Hayaan mo na lang sila. Titigil din naman ang mga yun kapag napagod na. Isa pa alam kong busy ka rin sa kampanya mo. Kaya naman eto na lang muna ang pagtuunan mo ng pansin, ha? Sigurado ka ba? Oo naman. Marami pang oras para ayusin ang ibang mga bagay na yan kapag natapos na ang eleksyon. Malapit-lapit na rin naman kaya huwag mo na masyadong isipin ng tungkol sa bahay ko. Sa kabila ng mga sinabi ni Hillary ay hindi pa rin nabawasan ng pag-aalala ng binata. Hindi na lang siya nakipagtalot ng ulit dahil batid niyang iniisip lang naman ng dalaga ang kapakanan niya. Nagpatuloy sina Hillary at Melvin sa pakikipaghalubilo sa mga bata at sa tao sa bahay ampunan na pinuntahan nila. Ito pa lang ang unang destinasyon nila dahil marami pa silang pupuntahan sa araw na yon at sa mga susunod pa. Sa bawat lugar na pinupuntahan nila ay parang mas nakikilala ng dalaga kung anong klaseng tao ba talaga ang lalaking ito. Si Mayor Melvin. At mas lalo pa siyang nahuhulog dito. Mukhang nanunumbalik ng tiwala ng mga tao sa iyo ah. Nakangiting sambit ni Hillary nang lapitan niya ang binata. Parang gano'n na nga. Hindi pa rin talaga alam kung bakit bigla silang tumalikod sa iyo nun eh. Pero wala naman akong pakialam dun ngayon. Masaya ako dahil nakikita kong lumalambot na ulit ang puso nila para sa'yo. Hinawakan ni Melvin ang kamay ng dalaga. Siguro dahil nakita nilang isa ka mabuting tao. Hindi ka pa kasi nila kilala nung una. Pero ngayon nakita nilang kabutihan mo at mas nakikilala ka pa nila. Natanggap ka na nila. Eh hindi naman ako ang kandidato na iboboto nila. Bakit kailangan nila akong tanggapin? Alam mo naman sa politika ngayon, may impluwensya lahat ng taong nakapaligid dun sa kandidato. Kapag meron silang hindi nagustuhan sa mga taong malapit dun sa kandidato, magiging dahilan yun ang pagtalikod nila. Napailing si Hillary. Ay, ang hirap talaga kapag makikitid ang utak ng mga tao. Huwag mo na lang silang sisihin, hindi natin sila masisisi eh. Ang tanging magagawa na lang natin ay patunayan kung bakit tayo ang dapat nilang iboto. At mukhang nagtagumpay naman tayo ron. At salamat dahil di ka umalis sa tabi ko, Hillary. Sinabi ko naman na sa'yo nun, di ba? Kasama mo ako sa lahat ng pagsubok na haharapin mo. I love you. I love you too. Tama na nga yung landian nyo. Magbobotohan na eh. Biglang angil ni Gemma sa dalawa dahilan para matawa ang mga ito. Naging maayos at malinis ang botohan ng araw na yon. Bagaman nagkaroon ng pag-aalinlangan, si Melvin pa rin ang nanalo bilang mayor ng kanilang bayan. Hindi maipaliwanag na tuwa ang nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Hanggang sa nagbunga ang lahat ng kanilang pagod sa pangangampanya. Nagdaos ng isang maliit na simpleng salo-salo si Melvin para ipagdiwang ang kanyang pagkapanalo. Imbitado ang lahat ng mamamayang nagtiwala sa kanya na puno ng saya ang gabing yon. Ngunit, hindi pala lahat ay masaya sa naging resulta ng eleksyon. Mayor! Mayor! Nandyan si Natrina sa labas. Galit na galit, hinahanap si Hillary. Tarantang bulalas ni Gemma na humahangos palapit sa pwesto ng binata. Ha? Ano kailangan nila? Hindi ko rin po alam, Mayor, basta hinahanap nila si Hillary. Sandali nga.
Ako nangaharap sa kanila. Bigla na lang tumayo ang dalaga para pigilan si Melvin. Ako na. Total ako naman ang kailangan nila. Baka mapahama ka. Kaya ko, sarili ko. Mukhang kailangan lang ng babaeng yun ng matindi-tinding panggising sa ilusyon niya eh. Okay, sige, pero kapag nagkaroon ng gulo, hindi ako magdadalawang isip na pumagitna sa inyo. Oo na, sige na. Huminga pa muna ng malalim si Hillary bago siya lumabas ng bahay. Dire-diretsong naglakad papunta sa gate. Malayo pa lamang natatanaw na niya si Trina mula sa labas at nakikipagtalo sa mga gwardya na naroon. Ano na naman bang kailangan nyo? Bakit nagpunta pa kayo rito? Singhal ni Hillary nang makalapit na siya sa gate. Mabuti naman lumabas ka pa. Ang akala ko magtatago ka na lang sa barong ng mayor na yun eh. Tumingin ang dalaga kay Arnold. Ako nang bahala sa kanila. Sige po, ma'am. O ano na? Nandito na ako sa harap niyo, di ba? Anong kailangan niyo sa akin? Hindi mo ba natatandaan na binalaan na kita nun? Hillary, sinabi ko na sa'yo, layuan mo na si Mayor Melvin. Natatandaan ko pa naman. Sadyang wala lang talaga akong pakialam. Matapang ka ha? Ano ba pinagmamalaki mo ha? Susugurin na nga sana ni Trina ang dalaga ngunit nasipa naman siya nito agad. Dahilan para matumba ito sa simento. Gulat namang napatingin kay Hillary ang mga kasama ng babae na parang bang hindi nila inaasahang magagawa niya yon. Ikaw, ano bang pinagmamalaki mo? Ang kapal naman ng mukha mong utusan akong lumayo sa isang lalaki na hindi mo naman pag-aari. Sino ka ba sa tingin mo? Ano ka ba? How dare you? Hindi ka nababagay kay Mayor Melvin. Iniisip mo ba na ikaw ang nababagay para sa kanya? Tingnan mo nga yung sarili mo. Wala kang style, wala kang class. Mukha kang babaeng nagpipilit magmukhang maganda at mayaman pero hindi naman. At isa pa ang pangit-pangit ng ugali mo. Sa tingin mo ba magugustuhan ka ni Melvin yan? Hindi ka nga niya pinapansin, di ba? Napamaang na lang si Trina dahil masasakit na salitang narinig niya mula sa dalaga. Maganda ako. Hindi mo lang yun nakikita dahil naiinggit ka sa akin. Wala akong dapat ikainggit sa'yo, okay? Mas mayaman ka kaysa sa akin? Okay. Mas maganda ka? Wala akong pakialam. Mas sexy ka? Hindi tayo sure dyan. Pero ito ang tatandaan mo, Trina. Mabait ako. At higit sa lahat, ako ang mahal ni Melvin. Sa akin lang si... Isang sampa lang siyang nagpatahimik sa babae. Sa akin siya, Trina. Ako ang mahal niya. Ako ang gusto niya. Ako ang pakakasalan niya. Kahit na ano pa ang sabihin o gawin mo, hindi mo siya makukuha sa akin. Ang mabuti pa itigil mo na yung kahibangan mo ngayon pa lang. At magpasalamat ka na lang dahil ako ang humarap sa'yo rito ngayon. Kung nagkataon na si Melvin ang nakausap mo, baka hindi lang sampa lang inabot mo. Baka kung saan ka papulutin dahil sa mga pinaggagawa mo. Anong sinasabi mo? Akala mo ba hindi namin malalaman na ikaw ang nasa likod ng lahat ng pagkasira ni Melvin ng kampanya? Pagkatapos sasabihin mo sa akin ngayon na ikaw ang nararapat para sa kanya. Nagawa mo nga siyang hilahin pa babae. Paano mo nasabing mahal mo siya? Ikaw ang sinisira ko, Hillary. Ikaw ang dapat na masira. Alam mo, hindi ko nakasalanan kung hindi nagtagumpay ang plano mo. Minahal ako ng mga tao. Nagustuhan nila ako at natanggap nila ako dahil nakilala nilang tunay na ako. Biglang natawa ang dalaga pagkatapos ay tiningnan niya mula ulo hanggang paa ang mga babaeng nasa harap niya. Huwag na kayong umasa na mangyayari sa inyo yon, ha? Sa ugali niyong yan, wala na atang tatanggap sa inyo. Kung hindi rin lang naman siya magiging akin, mas mabuti pang hindi na rin siya mapunta sa'yo. Nanggagalaiting sinugod ni Trina ang dalaga. Maya-maya lang ay nakisugod na rin ang mga kasama nito. Mabuti na lang naroon pang mga gwardya na mabilis na napigilan ng mga babae at nailayo nila si Hillary sa mga ito. Dahil sa malakas na sigaw ni Trina ay napilitan ng lumabas si Melvin kasama si Gemma. Seryoso ang mukha nito habang unti-unting palapit sa pwesto ng mga babae. Sakto namang nakalapit ng binata kay Hillary nang dumating ang ilang kotse ng mga pulis. Hawak na namin ang lahat ng ebidensya laban sa paninirang ginawa nyo. At dahil pinili nyo pang manggulo rito ngayon, wala na akong magagawa kundi kasuhan kayo. Seryosong sambit ni Melvin. Ano? Wala akong ginagawang masama. Sige na, sa presinto ka na lang magpaliwanag. Teka lang, sandali. Mayor, huwag naman ganito. Natawa si Hillary habang pinagmamasdan ang mga babae. Sana naisip nyo yan bago nyo siya siniraan. Ang akala nyo ba pababayaan na lang kayo pagkatapos ng ginawa nyo? Magkita-kita na lang tayo sa korte.
Hinawakan ni Melvin ang kamay ng dalaga at saka naglakad pabalik sa loob ng bahay. Narinig pa nilang pagsisisigaw ng babae sa labas, ngunit hindi na nila yun pinansin. Dumiretso sila sa kwarto para saglit na ikalma ang mga sarili bago muling lumabas at bumalik sa salo-salo na nagaganap sa likod ng bahay. Sa paglipas ng mga araw ay naging tahimik at masaya ang pagsasama ni Hillary at Melvin. Kahit abala sa tungkulin bilang mayor, hindi pa rin nawawala ng oras si Melvin para sa dalaga. Mas lalo pang naging malalim at matibay ang kanilang pagmamahalan hanggang sa tuluyan na ring sagutin ni Hillary ang binata. Bakit tayo nagpunta dito, Melvin? Anong gagawin natin dito? Nagtatakang tanong ng dalaga. Gusto ko lang balikan natin yung unang lugar kung saan tayo nagkita at nagkakilala. Para saan naman? Dahil sa lugar na to nakilala kita, Hillary. Kung di ako naligaw rito nun, hindi tayo magkikita. Tingnan mo naman tayo ngayon, di ba? Magkasama na at nagmamahalan. Napangiti ang dalaga. Alam mo, kung tayo naman talaga ang itinadhana para sa isa't isa, baka magkita pa rin naman tayong dalawa kahit hindi na rito sa ilog. Inalalayan ni Melvin ang kanyang nobya habang naglalakad sila sa malaking bato. Nang makarating sa may bukal kung saan dating naglalabas si Hillary, bigla na lang pumasok sa isip niya ang mga alaala niya sa lugar na yon. Malayo na ang pagkakaiba ng buhay niya ngayon kumpara sa buhay niya noon. Kaya naman malaki ang pasasalamat niya dahil dumating sa buhay niya si Melvin. Naalala mo pa ba yung naulog ako sa ilog na yan? Nakangiting tanong ng binata. Oo naman. Hindi ko ata makakalimutan yun eh. Siyempre naman, napagkamalan mo pa akong manyakis nun eh. Hindi ko nakasalanan yun, no? Bigla ka naman kasing sumulpot mula kung saan eh. Niyakap ni Melvin ang dalaga. Pero yun ang naging dahilan kung bakit nandito tayo ngayon. Alam ko. Kaya nga hindi ako magsasawang magpasalamat dahil nag-cross ang landas natin ng araw na yon. Hindi ko alam na darating ako sa punto ng buhay ko na magmamahal ako ng ganito. Hillary, aaminin ko. Ikaw lang nag-iisang babaeng minahal ko. At ikaw lang din ang nag-iisang babaeng nakapagparamdam sa akin ng ganito. Bulero ka pa rin talaga hanggang ngayon ha. Sinagot na nga kita eh. Bakit nambobola ka pa, Bagyang natawang binata pagkatapos ay sa kanya ipinatong sa balikat ni Hillary ang ulo niya. Nagsasabi lang ako ng totoo. Gusto ko lang malaman mo kung gaano ako kaswerte na dumating ka sa buhay ko. Ako ang swerte. Ano ka ba? Malaki ang naging pagbabago ng buhay ko dahil sa pagdating mo. Mahal na mahal kita, Hillary. Sana ganito na lang tayo palagi. Mahal na mahal din kita, Melvin. Halos ilang oras ding nanatili sa ilog ang magkasintahan. Wala silang ibang ginawa kundi ang magkwentuhan ng mga pinagdaanan nila simula nang magkakilala silang dalawa. Nang mga sandaling yun ay parang walang hinaharap na hamon ng dalawa. Puno lang ng tawanan ang pag-uusap nila. Sa paglipas ng mga araw ay naging abala si Melvin sa kanyang tungkulin bilang mayor. Tinuon naman ni Hillary ang atensyon niya sa lumalagong tindahan nila sa palengke. Ang lahat ay umaayon sa plano ng tadhana para sa kanilang dalawa at habang tumatagal ay mas lalo pa nilang minamahal ang isa't isa. Hillary, sumama ka muna sa akin, dali. Biglang sambit ni Gemma at saka hinawakan ng kamay ng kaibigan. Dalian mo. Mamaya mo na asikasuhin yung mga paninda mo. Teka lang naman. Walang magbabantay rito sa tindahan. Saan ba kasi tayo pupunta? Basta, huwag mo nang isipin ng tindahan. Itinuro ni Gemma ang lalaking nakatindig malapit sa may pinto ng tindahan nila. Tingnan mo, nandyan si Arnold. Siya munang bahala rito. Talagang inabala mo pa yung tao para lang doon sa pupuntahan mo? Bilisan na lang natin, okay? Nasasayang ang oras dahil dyan sa mga reklamo mo eh. At bago pa muling makapagsalita ang dalagay halos kalad ka rin na siya ni Gemma palabas ng tindahan nila sa palengke. Napuno ng pagtataka ang isip ni Hillary ngunit hindi na rin naman siya nagkaroon ng pagkakataon para makapagtanong pa sa kaibigan niya. Wala ka bang balak sabihin sa akin kung saan tayo pupunta? Kunot noong tanong ni Hillary habang nasa loob sila ng kotse. Basta nga, ang kulit mo naman, te. Kung kanina mo pa kasi sinabi, di ba? Di sana hindi na ako nangungulit sa'yo ngayon. Napabuntong hininga ang babae. Kung pwede ko lang sabihin, di sana kanina ko pa sinabi sa'yo, di ba? At bakit naman hindi mo pwedeng sabihin? Kasi nga, sorpresa to, te. Sorpresa? Nino? Para kanino? Napasapo na lang si Gemma ng kanyang noo. Ang dami mong tanong. Tatapalan ko na lang kayo ng tip yung bibig mo. Tumahimik ka na lang dyan. Hintayin mo na lang na makarating tayo doon sa pupuntahan natin. Napanguso na lang si Hillary dahil sa katarayan ng kaibigan niya. Hindi na rin naman siya nagpumilit pa bagkus ay nanahimik na lang siya buong biyahe hanggang sa makarating nga sila sa kung saan man.
Dali-daling bumaba ng kotse si Gemma at agad namang sumunod sa kanya ang dalaga. Napagtanto na lang ni Hillary na nasa isang hotel sila ng isang resort. Oh, eto oh, isuot mo to. Mag-ayos ka rin ng sarili mo. Bilisan mo na. Malapit na magsimula eh. Ha? Ano to? Dress? Uy, hindi ako nagde-dress, Gemma. Isuot mo yan. O ako magsusuot sa'yo niyan. Sige. Napangiwi na lang ang dalaga at tinitingnan na lang niya ang white dress na hawak niya. Labag man sa kalooban niya ay pumasok na siya sa loob ng banyo ng hotel. Punong-puno pa rin ang katanungan ng isipan ni Hillary. Sa kabila nun, sinunod na lang niya ang mga utos ni Gemma. At nang maisuot na niya ang white dress ay agad siyang lumabas ng banyo. Bagay na bagay talaga sa'yo kahit anong isuot mo. Puri ni Gemma sa kanyang kaibigan. Ayos na ba? No, hindi pa. Kailangan pa nating ayusin ang itsura mo. Alam kong maganda ka na, pero lagyan natin ng konting makeup para mas maganda ha. Oo na, oo na. Bilisan na lang natin para matapos na to. Mabilis na kumilos si Gemma at agad na inayusan ang kanyang kaibigan. Pinagmasdan na lang ni Hillary ang sarili sa salamin. Kahit siya hindi siya makapaniwala sa pagbabago ng kanyang itsura matapos malagyan ng makeup. Proud na proud naman si Gemma habang nakatitig sa dalaga na parabang ito na ang pinakamagandang ginawa niya sa buong buhay niya. Ayan, tapos na. O tara na sa baba. Kailangan ba talaga ng lahat ng to, Gemma? Oo naman, special ang araw na to no, kaya dapat bongga rin ang itsura mo. Paano naman to naging special? Malalaman mo rin mamaya, okay? Lika na. Mula sa entrance ng hotel ay natatanaw na ng magkaibigan ng maraming tao sa likod ng bahagi ng hotel. Meron na ring mga lamesa at upuan na nakahanda sa paligid. At dahil malapit lang sa beach, banayad ang simoy ng hangin dito at hindi masyadong natututukan ng sikat ng araw. Unti-unting bumagal ang paglalakad ni Hillary nang makita niya ang isang pamilyar na imahe ng lalaki. Nakatindig ito malapit sa dalampasigan at nakatalikod. Bigla na lang kumalabog ang dibdib niya habang unti-unti siyang lumalapit sa lalaki. Melvin? Anong ibig sabihin nito? Dahan-dahan namang hinarap ng binata si Hillary pagkatapos ay saglit pang napatitig dito. Ang ganda-ganda mo naman. Hindi yan nagsagot sa tanong ko. Oo. Ano kasi, sorpresa ko to sa'yo. Ano bang meron dito? Maya-maya lang ay unti-unti na silang napalibutan ng mga taong kanina lang ay nasa likod na bahagi ng resort. Doon pa lang napagtanto ni Hillary na ang mga taong ito pala ay ang mga kabayan nila. Ang iba naman ay mga batang galing sa mga binibisita nilang mga bahay ampunan. Mas lalong nadagdagan ang pagtataka ng dalaga dahil sa mga nangyayari. Ngunit napamaang na lamang siya nang biglang lumuhod sa kanyang harapan si Melvin. Hoy! Anong ginagawa mo? Tumayo ka nga dyan. Sita ni Hillary sa binata. Ang tagal kong naghintay. Naghanap ng tamang pagkakataon para sa araw na to eh. Ang tagal kong pinag-iisipan at pinagplanuhan kung paano ko ba gagawin to. Isa lang ang pumasok sa isip ko, Hillary. Ang maamo at nakangiti mong muka. Melvin naman. Gusto kitang makasama habang buhay, Hillary. Gusto kong bumuo tayong dalawa ng sarili nating pamilya. Saksi ang mga taong to sa pagmamahala nating dalawa. At sigurado akong alam nilang magiging masaya tayo bilang mag-asawa. Kinuha ng binata ang isang maliit na kahon na nakatago sa buhangin. Nang buksan niya ito ay tumambad sa dalaga ang napakagandang singsing. Will you marry me? Sunod-sunod na tumango si Hillary habang umaagos ang kanyang mga luha. Yes. Masigabong nagpalakpakan ng mga taong nakapaligid sa dalawa. Ang ilan ay sumigaw pa dahil sa saya na nararamdaman nila para kina Hillary at Melvin. Dali-dali namang tumayo ang binata para lumapit kay Hillary at isuot sa daliri nito ang singsing. Man na mahal kita. Gagawin kong lahat para mabigyan ka ng isang masayang kinabukasan, Hillary. Mahal na mahal din kita, Melvin. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Ako rin. Masaya ako. Dahil malapit na tayong maging mag-asawa. Naghintay ka ba? Hindi, no? Napangisi ang binata. Huwag ka nang tumanggi. Umamin ka na lang para kiligin ako. Hindi nga kasi. Alam ko rin naman kasi napakakasalan mo ako eh. Para saan pala tong pa-surprise-surprise akong to? Alam mo rin naman pala. Hinawakan ni Hillary ang kamay ng binata. Nagustuhan ko. Salamat dahil nag-effort ka pa para dito. Alam mo namang gusto kong palagi ka nakangiti at masaya eh. Hinaplos ni Melvin ang magkabilang pisngi ng dalaga
at saka pinagdikit ang kanilang mga noo. Hindi na nila alintana ang mga taong nakapalibot sa kanila dahil maya-maya lang ay pinaglapat na nila ang kanilang mga labi para sa isang matamis at puno ng pagmamahal na halik. Umugong naman ang malakas na sigawan ng mga taong nakasaksi. Tama na nga ang lampungan nyo, mag-party na tayo! Biglang sigaw ni Gemma na agad ring sinundan ng iba pa nilang mga kasamahan. Napuno ng saya ang araw na yon para sa kanilang lahat. Hindi pa rin lubos sa kalay ni Hillary na halos lahat ng mga taong sumuporta at nagtiwala kay Melvin sa eleksyon ay naroon para makiisa sa pagsorpresa sa kanya. Pakiramdam tuloy niya tanggap na rin siya ng mga tao ngayon. Madaling araw na nang matapos ang pagdiriwang nila. Karamihan sa mga bisita ay natulog na sa kani-kanilang mga kwarto habang si Hillary naman ay nasa dalampasigan pa, nakaupo sa buhanginan, nakatitig sa mga bituin sa langit at ninanamnamang simoy ng hangin. Anong ginagawa mo rito? Ang akala ko nakatulog ka na kung saan eh. Biglang sambit ni Melvin na dahan-dahang naglakad palapit sa dalaga. Kanina pa kita hinahanap. Kanina ka pa ba rito? Hindi naman. Kadadating ko lang dito. Bakit nandito ka pa? Di ka pa ba inaantok? Hindi pa naman. Nagpapahangin lang ako. Naupo ang binata sa tabi ni Hillary. May iniisip ka na naman ba? Ano yun? Sabihin mo sa akin, makikinig ako. Hindi lang ako makapaniwala sa mga nangyayari. Nilingon ng dalaga si Melvin. Kasi parang kailan lang, mag-isa lang ako sa buhay at tanging si Gemma lang ang nakakasama ko. Pagkatapos ngayon, tingnan mo, ikakasal na ako sa isang lalaking katulad mo. Hindi ko lang lubos isip na magiging ganito ang buhay ko ngayon. Alam ko ang ganyang pakiramdam. Hindi rin kasi ako makapaniwalang magpapakasal na tayo eh. Napataas ang isang kilay ni Hillary. Siguradong sigurado ka nga napapayag ako magpakasal sa'yo eh. Nagbibiro lang naman kasi ako noon. Siyempre, hindi pa rin mawawala sa akin yung takot na pag tinanong kita kanina, baka humindi ka. Isinandal ng dalaga ang ulo niya sa balikat ni Melvin. Hindi ko alam kung deserve mo ba to, pero nagpapasalamat ako dahil ipinagkaloob to sa akin. Ako rin naman. At marami pa tayong pagdadaanan at haharapin kapag mag-asawa na tayo. Teka, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Ikaw nga ang dapat kong tanongin yan eh. Sigurado ka na ba sa akin? Oo naman, ikaw lang ang babaeng gusto kong pakasalan na makasama habang buhay, no? Di ko ata kakayanin kapag nawala ka sa akin. Kaya ba sinigurado mo na agad na hindi ako mawawala? Parang ganun na nga. Natatawang sagot ni Melvin. Mabilis na lumipas ang mga araw matapos ang proposal ni Melvin kay Hillary. Pareho silang naging abala sa pag-aasikaso ng kanilang kasal. At makalipas lamang ang ilang buwan ay tuluyan na rin silang ikinasal. Naging masaya at matibay ang pagsasama nilang dalawa bilang mag-asawa at napuno ng pagmamahalan ang kanilang buhay. Magsisimula pa lang sila sa panibagong yugto ng kanilang pagsasama, ngunit batid nilang magagawa nilang lagpasan ang anumang problema na kahaharapin nila. Bagaman hindi inaasahan at biglaan ang naging pagtatagpo ni Hillary at Melvin, naging dahilan naman yun para magkaroon sila ng ugnayan sa isa't isa na hindi nagtagal ay nagbunga ng pagmamahalan. Magkaiba man ang estado ng kanilang pamumuhay, hindi man naging madali para sa kanilang simula ng kanilang pagmamahalan. Sa huli, sila pa rin talaga ang nagkatuluyan. At naway magsilbing aral ang pag-iibigan ni Hillary at Melvin sa ating lahat. Dahil ang pag-ibig ay dumarating nang hindi natin inaasahan at mas lalong hindi natin malalaman kung kanino tayo tatamaan. Dear listeners, dito na po nagwawakas ang isa na namang napakagandang kwento ng pag-ibig ni Hillary at ni Melvin na sinulat ni Papa P. Naway nasiyahan kayo sa kwentong handog namin sa inyo ngayong araw. Balik po kayo ulit para sa susunod na kwentong ihahandog namin para sa inyo. Muli, ito po si Miss CJ. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik at pagsuporta sa mga kwentong handog ng Miss CJ Stories. At naway makasama ko kayong muli sa susunod na kwento. Paalam!